Isang masayang araw po. Ito ang ating matatandang inahin dito po sa Consolidated Pen. Ayan po yung dating namilay na tinawag nga nating si Pilay. Maayos naman po ang lagay ng ating mga inahin dito at mga biik. Nga lang po, pasensya muna, talagang hindi na ako papasok sa mga kulungan. Sa labas lang po tayo kukuha ng ating mga video. Dito po ay may 15 tayong inahin na nag-survive at marami naman po yung kanilang akay na biik. Doon po sa kabila, yung pinaglagyan natin ng mga ikakal na sana natin, may laman pong siyam ito. Maayos din po ang kanilang lagay. At yung isa po na buntis ay nakaanak na nung Sabado. Kaya hopefully po ay moving forward na tayo na maayos na itong ating mga natirang mga alaga. Sana po ay magtuturok kami ng ivermectin ngayon para po ma-deworm ang ating mga alaga at ma-prevent din po ang external parasites. Yun po ang gusto ko sa ivermectin. Hindi po kamukha nung mga binibili nating pulbos na pampurga. Ang ivermectin po kasama ang mga external parasites, ang garapata po, kuto at galis ang karamihang nagiging problema sa mga native po dito sa 4A Animal Farm. So yan po, maayos naman ang kanilang lagay. At dito po sa kabila, survivor din po yung isa natin sa 16 na dating dumalaga, mga first time mommies. Si Ubanin po ang nag-survive. Yun pong inahin natin na maraming puti, pero hiwa-hiwalay po yung puti nung kanyang balahibo. Kaya po Ubanin ang itinawag ko sa kanya, para pong uban talaga yung tubo nung kanyang balahibo. So okay rin po siya. Yan po, kita nyo, nakain na ng maayos. So siya lang po ang nag-survive sa 16 nating inahin dito. Tapos po, dito sa kanyang pen na ito, yan po yung mga biik, 19 po ang natira. Doon po sa kabila, 72 o 74 po ito, hindi ko na matandaan. Nung iwinalay natin, 37 lang po ang natira sa mga ito. Kaya dito po sa mga pinakabata nating, ay hindi naman pinakabata dahil may mga umanak na rin po uli. Dito po sa mga biik ng dating dumalaga pen ay meron po tayong more than 50 na nag-survive. At ayan po sila. So keeping their fingers crossed po at tuloy ang pagdadasal na sana po ay moving forward na tayo at wala na pong mga casualty sa mga hinaharap na araw. Naging maulan po kasi dito starting kagabi, kaya ipinospone namin yung aming pagtuturok sana ng ivermectin. Pag gaganda-ganda po ang panahon, ay magtutuloy kami bukas. Yan po ang ating pinaglalagyan naman ng kambing. Nakalabas na po sila. Kahit makulimlim po ang panahon, ay lumabas sila. Nabigyan na po ng sapal yan. Sa umaga po ay nagbibigay ng sapal ng soya at inuulit natin sa hapon. Dito nga po pala sa ibaba ng building, yan po yung mga nagkamuta at tumamlay noon, hiniwalay namin. So nag-survive naman po itong mga to. Malalakas na pong kumain, ayaw ko na lang munang ibalik doon sa ating sa kanilang mga kasamahan. Doon pong, yun pong ipinakita ko sa inyo sa ating dating dumalaga pen.
So yan po ang lagay natin dito sa farm ngayon. Praying po talaga na moving forward na tayo. Ang naging problema po ng mga biik natin na yan, medyo stunted po yung growth nila. 2 buwan na sila, maliit po ang kanilang size para sa 2 buwan. Pero may 4 months pa naman po tayo. October, November, 3 months na lang pala. October, November at December. In 3 months time naman po ay maihahabol-habol pa natin yan para po sa bagong taon kung hindi man lang po umabot ng Pasko. At dito po sa likod, meron naman po tayong 23 heads na mga inahin pa. So kulang-kulang po 50 yung ating mga inahin na nag-survive. Ito po yung mas mga huling umanak, ay hindi, ito po yung mga naunang umanak dito sa second breeding pen. Pasyalan po muna natin itong mga huling umanak. Kasama po dito si Puti at si Puti ang tiyan. Si Pula po ay naitawid na natin dun sa ating consolidated pen. Dahil malaking baboy po si Pilay, ay si Pula, ang target ko po sana noon ay si Mario na ang kumasta sa kanya para malalaki po ang produce na biik. Kaya lang po, nawala na si Mario. So dito po, ang nakalagay nating pen bulugan ngayon, nandyan po sa kabila, ay yung isa po nating native boar. Pampanga native po yon, cross ng Quezon Black, si Bobby po ang tatay. So yan po, malalakas din naman yung mga biik natin dito. At sa 2 po nating kulungan dito, meron din po tayong mga 100 na biik. So yan po, at dito ay may mga umanak din tayo. Kaya po may kulong dun sa likod. May isa pong umanak doon. At dito naman po sa kabilang sulok ay may nauna ring umanak. So healthy po yung mga biik. Kaya hoping po talaga ako na tayo ay moving forward na at hindi nakunan itong ating mga buntis na inahin. So yan po yung naunang umanak nung Sabado. Yung isa po doon ay kahapon lang umanak. Ay, Biyernes po pala umanak itong isa. Ito po ay Biyernes umanak. Yun po ay kahapon lamang. So yun po, maliliksi naman yung mga biik natin dito. Wala pong nagtatamlay sa galaw at kain at wala rin pong nagbumuta. So ayan po si Puti. Bago po umanak itong 2 nahuling ito ay si Puti ang huling umanak dito. So ang target po namin, itong malalaki ng biik para po hindi nakikiagaw ng gatas ay itatawid na namin. Doon po natin ilalagay sa kabilang pen na yon dahil mas matatanda po ang mga biik doon. At yung mga inahin naman po na nandito sa ating expansion area ang ating itatawid kasama ang bulugan para po ma-mate na uli ang ating mga inahin. Dito naman po sila sa area ito. Hindi na po kami maglilipat muna, hindi na natin gagamitin yung ating weaning at growing pens dahil po doon lumabas yung mga simptomas natin noon, kaya nga po inalis natin. Pero ang una pong tinamaan ay yung mga inahin. Yung pong barako at inahin natin na galing Quezon na crossbreed ang unang mga tinamaan. So yun po si Batik. Si Tanso ay nandito rin po. Tulad po nung nabanggit ko, dito sa 2 kulungan natin na ito, meron po tayong
mga 100 na biik. Pero ito pong mga ito ay mas bata, kaya baka po hindi na natin maihabol ang mga ito na Pampasko o Bagong Taon. So January, February, March na po itong ating mga biik dito sa second breeding pen. At yan po itong ating winning growing. 3 beses na po namin sinabugan ng apog at asin ito. Tigil na po tayo doon. Tama na yung 3 sabog po. Pagpapahingahin lang natin. Hindi po kami napasok na dyan mula nung matapos ang pagsabog last week. So ang gagawin po namin dito ay later on, aayusin po natin itong mga pakainan. Dahil yan po, naglitawan na naman ng mga bato. So papalitadahan po uli natin ng purong semento yan para magpino yung ating mga kainan, part po ng ating pen maintenance. At yung mga itinawid naman na po nating biik dito, 20 plus heads po yon, maaayos din po ang kanilang lagay. Dahil nag-uulan po, silong yan sila dito sa ilalim ng building. Lumakas na rin po ang kain ng mga ito. Dati po ay mayroong mga nagmuta sa mga ito kaya linipat namin. Yan po sila. 20 plus pa po itong ating mga biik dito sa ilalim ng dating building number 2. Yan po, nakakalat ang mga kambing. Meron pa po nasa labas. May mga nagbalikan na. Nasilong rin po sila dito. Dito po sa mga matandang inahin, nakalimutan kong banggitin kanina, isinama na po natin yung isa rin nating barako na QB cross Pampanga native din po yon, anak rin ni Bobby. Siya po ang ginagamit nating bulugan dito. At si third po na naipakita ko na rin na nag-survive ay itatawid ko naman dun sa kabilang kulungan later on. So 3 pens po ang gagamitin natin sa ating pagpapatuloy ng operation dito po sa 4A Animal Farm. Kaya tuloy po ang ating pag-aalaga, tuloy po ang ating laban sa tumamang sakit dito sa atin sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.